Kakayanin mo bang tumirang mag-isa sa isang bahay kahit minsan ay may naire-record kang ganito? Ayon kay Clarissa, sanay naman daw siya sa mga ganong pangyayari, pero nung nakuhanan niya ito ng record ay doon na daw nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Bago natin umpisahan tong story na to, warning lang sa lahat ng mga matatakotin, mag-skip video muna kayo. At please lang, wag nyo tong papanoorin ng madaling araw kasi pati ako nung binabasa ko tong story na to ay di ko talaga maiwasang kilabutan. Anyway, may regalo pala ako sa'yo which is 5K Gcash or iPhone. Kaya kung gusto mo, ay click mo lang yung link sa bio ko at sundin mo lang yung dalawang mechanic. Going back, yung bahay daw nila sa probinsya ay napapaligiran ng naglalakihang mga puno. Ang sabi pa nga niya, okay naman daw yung buhay niya sa probinsya. At kung papapiliin daw siya, ay mas gusto niya talagang sa probinsya na lang tumira. Ayon sa kanya, yung bahay daw nila ay may katabing abandonadong bahay. At ang sabi niya ay mas matanda pa raw ito sa kanya dahil bata pa lamang daw sila ay nakatayo na ito. Bagong lipad pa lamang daw siya sa probinsya nila noon. Pero may naririnig na daw siyang mga kwento tungkol sa bahay na to. At kilala daw yung abandonadong bahay na to sa kanila bilang isang haunted house. Alas 3 ng madaling araw nang magising daw siya at naisipan niyang umihip. Pagbukas niya daw ng pintuan at mismong paglabas niya ng kanilang bahay, napansin niya daw na madilim at parang nagbabadya yung isang napakalakas na ulan. Siyempre, expect natin na 3 AM, sobrang tahimik na talaga nung mga time na yan. That time ay hindi niya daw mapakiwari ang kanyang pakiramdam. Parang lalagnatin daw siya at nagbubutil-butil yung kanyang mga pawis. Until bumigat daw talaga yung kanyang pakiramdam at bigla na lamang daw siyang kinilabutan. Akala niya pa nga daw ay nilalamig lang siya dahil medyo malakas daw talaga yung hangin. Papasok na dapat daw siya sa kanilang bahay pero may narinig siya at ito yung narinig niya. Dapat daw ay papasok na sana siya sa kanilang bahay until may narinig siyang isang iyak ng babae. At yung iyak daw nito ay parang sinasaktan at nakabaon sa lupa. Going back, nung una ay hindi niya daw pinapansin yung iyak ng babae kasi akala niya ay guni-guni niya lamang ito. Hanggang sa lumakas na daw ito ng lumakas at buti na lang dala niya yung kanyang cellphone at nai-record niya daw ito. Nung moment daw na palakas na ng palakas, dun daw siya pinakakinilabutan. Hindi niya daw alam kung may gusto ba itong iparating or nais sabihin. At sa kanyang opinion daw ay nanghihingi ito ng tulong. At isa pa daw sa iniisip niya na baka yun yung pinatay dati na nabalita sa TV at nanghihingi ito ng tulong. Ikaw, kung sakaling makarinig ka ng ganito, ano ang gagawin mo?